Klinik mo 'tong video na 'to kasi hindi mo alam kung paano bumili ng una mong running shoes. So, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang process ng pagbili ng una mong running shoes para hindi ka gumastos ng sobra-sobra para lang mapili or para lang mahanap yung best running shoes para sa'yo. Ang una mo dapat alamin ay anong klaseng paa meron ka. Paano mo gagawin yon? Magpapa-foot analysis ka. So, pag nagpa-analysis ka sa Hoka, for example, no, magsisend sila ng email. Although makikita mo naman doon yung results mo sa mismong shop, papakita nila sa'yo. So, mag-email din yon, and then makikita mo yung results, yung summary ng results mo dito. Ayan. Kita nyo, it's men. Yung left foot ko hindi pala pantay. Yung isa is 40.6, yung isa 40.7. Ayan, hindi ko masyadong memorize or hindi ako masyadong knowledgeable dito. Pero, ito yung mga measurements ng paa ko no inanalyze nila doon. So, heel to toe length. Ayan, gaano kahaba. Ayan, so nakikita dyan. And then, hindi nga pantay yung paa ko. Yung left foot is mas maiksi kesa doon sa right foot. And then, yan yung ball width. Yan, ball width. Ito yan. Pinapakita talaga nila. Arc height naman, yan. Yan yung kung low arc ka ba, medium arc, o high arc. Ako naman ay nasa low. In-step height naman, yan. In-step, yan yung taas. No? O yung height ng paa mo. Para alam nila kung anong klaseng, kung high in-step ka ba, ano yung, kung anong best shoes for that. And then, yung heel width naman, yan, pakita din nila dito. So, heel to toe length, ayan, nandito. Ball width, in-step height, yan. Same na yan yung heel width. So, makikita nyo talaga na very, very analytically measured yung paa. May 3D scanners na doon, which is very nice. So, punta kayo sa runner sa Bonifacio Global City, sa BGC, sa High Street, or pwede ring Hoka. Hanap na lang kayo ng Hoka. Ang pinuntahan ko na Hoka was the one in Juan Ayala. Yan. So, okay yung store nila doon. Meron din sila doon treadmill para masubukan mo yung sapatos and how it feels when you are running with. Okay, pag nakuha mo na yung measurements mo sa Hoka or kahit sa runner, punta ka sa runner sa BGC, sa High Street, pwede ka nang pumili ng sapatos based on sa suggestions. For example, kung pupunta ka sa Hoka, may mga isa-suggest sila na shoes na best for your feet. Or kung ano man yung form ng feet mo, kung paano ka maglakad, ano yung measurements ng feet mo, ano yung arc mo, high arc pa, hindi ko masyadong, hindi pa ako masyadong familiarized doon, no? Pero, yun yung mga tinitingnan na measurements. So, you want to buy something na isang trainer. Kumbaga, trainer is pag nagtitraining ka, kumbaga hindi pa race day. So, yung isa is for daily trainers. Kapag nag-gym ka, nagde-daily runs ka, you might want to get one. And then, kuha ka din ng isang race day shoes. Kumbaga, kung sasaba ka sa 5K, sa 10K kilometer, dapat meron ka ding race day shoes. So, sa akin, ang ginawa ko, although hindi naman siya required, no, pwede namang isa lang, all throughout, pero ayoko kasi naluluma agad yung sapatos. So, bumili ako ng isang trainer shoes ko. This is Puma Retaliate 2. No? So, this is a stability shoes na great cushion din. Ito ito. Yan, stability shoes siya. And then, very comfortable din siya pag nag-runs, nag-jog, nag-gym. So, very, very useful siya pagdating doon. And, nasusuportahan niya yung paa ko kasi as a beginner, so dapat yung pipiliin mo ay something that could help you, how you walk. So, since ako, nag-overpronate ako, yun yung term doon, nag-overpronate, it means, pag tumatakbo ako, no, move na natin. Pag tumatakbo ako, madalas akong gumaganto.
gumaganto. Yan. So, nagaganyan ako pag tumatakbo, no? So, yung mga stability shoes, ang aim niya is that makorek yon. So, yung mga stability shoes ay pipiliting ka na babalik ka, magbabalance yan. Yan. So, paglapag niya sa sa floor or sa road, yan. Pipiliting ka niyang mag-balance. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng stability shoes. So, para to sa mga nag-overpronate, kumbaga. And maganda din sa mga beginners, no? Para ma-stabilize mo yung running form mo. So, ito yung daily trainers ko, Puma Retaliate 2. Sobrang comfortable din kasi talaga nitong isuot. Ang lambot sa loob, tas hindi siya masyadong umiinit. No? So, yan yung gamit ko. And then, yung race day shoes ko, and then, siguro pag mga long runs, very long runs, syempre, kailangan ko din yung masanay, no, dito sa stability ng Hoka shoes at the same time, yung comfort niya. So, ang kinuha ko, by the way, is Arahi 7. So, this is the 7th edition ng Arahi. Well, I'm not sure kung ilang edition na, pero Arahi 7 yung tawag dito. So, yung kinuha ko is, yan, very, very colorful. Papansin nyo, yung kulay ng channel natin is ito, no? So, this is my first racing shoes. No? So, ito yung Arahi 7. So, same, this is a stability shoes. No, grabe yung talagang when I was trying this out dun sa Hoka store, talagang pipiliting kanyang idiretso yung takbo mo, no? So, at the same time, sobrang comfortable din nito isuot. Promise. Hindi super bouncy yung foam niya, pero kumbaga comfortable, very comfortable enough. Since stability shoes nga siya, no, yan, hindi siya bouncy yung foam niya. It's firm, medyo firm yung foam niya dito. Yan. So, madami pa silang sinasabi about yung J-frame, everything. Pero hindi kasi ako knowledgeable pa dun sa mga ganun, since starter pa lang ako. Pero, when I tried this, since dun sa Hoka store sa One Ayala, ito yung sinadjust sa akin nung nandun, yung staff dun, no, shoutout sa inyo. Pagkatapak ko pa lang using these shoes, grabe. Iba yung dating niya. No? Kahit compare dito sa binili ko na from Puma, I mean, in all means, sobrang comfortable din ito, no? Komportable talaga dito. Pero iba yung dating ng Arahi 7. Kumbaga, next level comfort and next level stability yung dating nito. So, may mga foam din siya dito, no? For more comfort, cushion. At the same time, yung sa ilalim niya, yung form niya, form factor niya is stability. Ayan. So, yan yung shoes na mga ginagamit ko ngayon. Again, hindi naman required na bumili ka ng dalawa, no? So, kung kaya ng budget, bumili ka. Kung may credit card ka, pwede mo rin kasi itong installment sa Hoka. So, okay din yun. Depende kung ano yung capacity natin, no? Pero, ang gusto ko lang sabihin is, sa unang pagpili pa lang ng shoes, no, sa unang bago ka pa lang bumili ng shoes, no, dapat mag-research ka muna. The best way is punta ka sa Runner, punta ka sa Hoka, kahit magpa-measure ka lang doon, magpa-fit analysis ka lang. Libre naman 'yun, no? Pino-provide nila. Hindi ka required bumili at agad-agad. No, basta magpa-analyze ka muna ng paa para alam mo kung ano yung bibilihin mo. Para hindi ka rin nagsasayang ng pera, kasi ang dami ko nang nasayang ng pera sa pagbili ng mga shoes agad-agad without doing research. Bumili pa ako nung sa Nike na Alpha Fly Next 2, no? Teka, kukunin ko yan. Ito siya. So, kita nyo naman, meron siyang yung parang pump nila dito. I'm not
exactly familiar. Pero nare-research ko kasi sobrang bilis daw nito. Yes, sobrang bilis niya. I mean, nung ginamit ko siya sa 5K, okay na okay siya. Pero hindi siya for beginners. So, i-reserve ko na lang to in the future for pag medyo expert runner na ako, no? Pero, yun nga, ang dami ko naggastos na wasted, no? Wasted gastos dahil hindi ako nag-research agad. No? So, yun yung dapat nyong gawin. Mag-research muna kayo before buying shoes. I hope nakatulong ako sa inyo sa pagbili ng una nyong running shoes. And kita-kits tayo sa mga races. Madalas ako mag-race either in Pasay or in basta Metro Manila. Marami pa tayong susunod na video and papakita ko sa inyo yung journey ko as a runner, as a beginner runner. So, as we go along dito sa journey na to, sabay-sabay tayong matuto.